Ang nakaraan kung saan nakiusap si Zeno sa Grand Priest. Tama na. Huwag mo siyang saktan, pakiusap. Huminto ang Grand Priest. Tiningnan siya. At ngumiti. Isang baluktot at malupit na ngiti. Kay Drama naman, isang bata na sinusubukang protektahan ang kanyang sirang bayani. Ito na ba ang natitira sa pag-iral? Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang wakasan ang lahat. Ngunit, bigla, napunit ang kalangitan. Isang siksik na liwanag ang bumuhos mula sa itaas. Hindi ito banta, kundi paghuhukom. Mula sa puso ng liwanag. May mga anyong bumababa, mga pamilyar ngunit iba sa dati. Isa-isa, ang mga anghel. Lahat sila ay nagbalik. Ang mga minsang tumindig laban kay Goku, ang mga tumingin sa kanya bilang kalaban, bilang pagsubok, maging bilang isang potensyal na panganib, ngayon ay nagbalik, hindi bilang mga hukom kundi bilang mga kakampi. Naunang humakbang si Vados, matalim ang mga mata, ngunit sa likod nito ay may tahimik na pagkilala. Lahat sila ay nakaunawa na ng katotohanan, ang lalaking ito ay hindi ang sanhi ng kaguluhan, kundi ang huling hadlang laban dito. Bumaba sila sa katahimikan, pumila sa likod ni Whis. Siya ang nanguna sa kanila. Siya ang nagdala ng desisyon. At siya ang susi sa kahilingang nagbalik sa kanila mula sa kawalan. Pagkatapos, nagbago ang liwanag. Isang panibagong sinag ang sumabog, isa na namang pagdating. Ang mga Diyos ng pagwasak. Ang mga minsang bumagsak, ang mga naging pinakamapanganib na kalaban ni Goku noon, ay muling nagbalik. Tumindig silang muli, hindi na pinapatakbo ng paghihiganti, kundi upang tumayo kung saan sila nararapat mula pa sa simula. Sa sandaling iyon, hindi na nag-iisa si Goku. Ang buong universe, sa kabila ng lahat ng contradiction nito, ay sa wakas piniling tumindig sa kanyang tabi. Humakbang paatras ang Grand Priest. Sa unang pagkakataon, lumaki ang kanyang mga mata, hindi sa takot, kundi sa pagkagulat sa isang bagay na nangyari nang hindi niya napansin. Ilang segundo ang lumipas, saka siya ngumiti at nagsalita ng may kakaibang kapanatagan. Haha, paano ko ito napalampas? Lahat ay nangyari sa likod ko, at inakala kong ang katahimikan ay pagsunod. Itinaas niya ang kanyang tinig habang tinitingnan silang lahat. Huwag ninyong sabihin na bigla na lang kayong nagpasyang kumampi kay Goku, ang mismong dahilan ng inyong pagkalipol noon. Sa sandaling iyon, pumakbang si Whis at nagsalita ng may malinaw na paninindigan. Wala ni isa sa kanila ang tumayo sa ilalim mo dahil sa paniniwala. Lumakad sila sa anino mo dahil sa takot, hindi dahil sa katapatan. At nang mabunyag ang iyong panlilinlang, naunawaan na ng lahat ang katotohanan. Nanginig ang kalawakan. Isa pang tinig ang umalangaw-ngaw. Humakbang si Beerus mula sa hanay ng mga Diyos ng pagwasak at nagsalita. Tama, nakipaglaban ako kay Goku noon, at totoo ring nabulag ako ng aking pagmamataas. Pero ngayon, narito kami upang pagbayaran ang aming mga pagkakamali. Kinuyam niya ang kanyang kamao at idinagdag. Kahit isang tibok na lang ang natitira sa aming mga ugat, maninindigan kami sa kanyang tabi. Maninindigan kami sa taong nagdala ng bigat ng pag-iral na ito kapalit namin. Sa sandaling iyon, sabay-sabay silang naglabas ng enerhiya. Ang enerhiya ng mga anghel ay nagsanib sa kapangyarihan ng pagkawasak. Ang tanawin ay kahanga-hanga, parang ang mismong universo ay napahinto sa paghinga. Tiningnan sila ng Grand Priest, ngumiti, at sinabi, "Mabuti na ipakita na ninyo ang inyong mga tunay na layunin. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat." Sa ganitong paraan, hindi ko makakalimutan ang sinuman kapag binura ko ang lahat ng nangahas at nag-isip na labanan ang aking pamumuno, kahit pa ito'y palihim. Pagkatapos, sumabog ang lahat. Isang sigaw. Isang sabay-sabay na pag-atake. Pinakawalan ng mga anghel ang kanilang kapangyarihan ng sabay-sabay. Ang mga Diyos ng pagwasak ay naglabas ng kanilang enerhiya, isang kosmikong alon ng liwanag at paglipol sa iisang sandali. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kwintas ay lumutang. Hindi na ito basta kumikislap lamang. Hinahatak na nito ang liwanag, hindi lang mula sa dimensyong ito, kundi pati na rin mula sa orihinal na mundo, mula sa planetang Earth. Doon, may kakaibang naramdaman ang lahat. Isang tawag.
Nagsalita si Krillin, si Goku yan. Sigurado ako, humihingi siya ng tulong. Unang itinaas ni Krillin ang kanyang kamay. Sumunod si Piccolo. Isa pa, hanggang sa sunod-sunod na. Buong grupo ang nagtaas ng kanilang mga kamay, ang mga puso'y nanginginig ngunit puno ng pag-asa. Sumiklab ang liwanag mula sa kanila, parang mga tapat na kislap na umaangat sa kalangitan bago tuluyang naglaho patungo sa siwang mula sa taas. Hindi iyon simpleng liwanag ng kapangyarihan. Iyon ay liwanag ng pananampalataya. Pananampalataya na ang lalaking bumagsak ay hindi pababayaan. At sa kabilang dimensyon, ang liwanag ay nagtitipon-tipon. Ang sagupaan ay papalapit na sa pinakamapagpasyang sandali nito. Ang mga sigaw ay pumutok sa kalawakan. Ang mga Diyos ng pagwasak at mga anghel ng bawat universo, lahat ay nagbubuhos ng kanilang buong lakas. At sa gitna ng nalalapit na katapusan, ang Grand Priest ay nakatayo, nahaharap sa mga puwersang lampas sa imahinasyon. Ang kanyang sigaw ay umalangaw-ngaw sa kalawakan, nagliliyab sa matinding galit. At pagkatapos, pinakawalan niya ang napakalakas na alon ng enerhiya. Umarangkada ang mga alon, sumiklab, at tumama. Pati sa mga Diyos ng pagwasak at mga anghel mismo. Lahat ng humarang sa landas nito ay gumuho sa tindi ng karahasan nito. Nagkanulo kayo, kayong lahat ay mga traidor. Sigaw ng Grand Priest, ang kanyang tinig ay yumanig sa mismong pag-iral. Kayong mga pinagkalooban ko ng kaayusan, kayong mga binigyan ko ng pag-iral, paano ninyo nagawang tumalikod sa akin? Gagawin kong bagong batas ng pagdurusa ang inyong pagtataksil. Buburahin ko ang inyong mga pangalan mula sa mismong oras at walang bakas na maiiwan kahit sa alaala man lang. Bigla, isang gintong liwanag ang sumiklab mula sa lupa. Isang haliging nagniningning, parang mismong buhay ang anyo. Tumama ang liwanag sa mukha ng Grand Priest at napako siya sa pagkabigla. Si Goku iyon. Matatag na nakatayo. At sa kanyang harapan, si Zeno. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa di mababali na determinasyon, tila ba ang lahat ng pag-asang inipon ng mga tao ay dumaloy diretso sa puso ni Goku. Huminga ng malalim si Goku. At sumigaw. Ang kanyang tinig ay puno ng hindi matitinag na kalooban. Bawat kaluluwang tumulong, bawat sandali ng sakripisyo, walang masasayang ni isa. Ngayon, tatapusin ko na ito. Yumanig ang eksena. Naramdaman ng Grand Priest ang bigat nito sa kanyang kalooban. Ngunit hindi pa iyon ang wakas. Ang enerhiya sa kamay ni Goku ay nagsimulang magtipon, nagliyab, tila ba kinapapaluban nito ang kapangyarihan ng buong pag-iral. Maging ang espasyo mismo ay nanginginig sa tindi nito. Isa-isang umatras ang mga God of Destruction. Iniwan nila ang larangan. Maliban kay Belmod. Tumingin siya sa wasak na lupain, at nakita si Gohan na nakahandusay, naliligo sa dugo. Naalala niya ang kanilang laban. At ngayon, napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Ngunit tinipon niya ang kanyang lakas ng loob. Para sa iyong ama, pagbabayaran ko ang aking mga kasalanan. At hindi na ako kailanman magre-rebelde muli. Mabilis na tumakbo si Belmod at binuhat si Gohan sa kanyang mga bisig. Samantala, ang mga anghel ay nagsipag-alis, umiwas sa napakalawak na pagkawasak na patuloy pang lumalawak sa bawat sandali. At sa puso ng lahat, pinakawala ni Goku ang napakalaking enerhiya. Naglalagablab ito parang mga bituin na nasusunog, tila ba ang bawat buhay at bawat pag-asa ng mga naniwala sa kanya ay dumadaloy rito. Sa kanyang tabi, nakatayo si Zeno. Iniunat niya ang kanyang kamay. Ibinuhos niya ang kanyang espiritual at emosyonal na kapangyarihan kay Goku. Hanggang sa, sila ay naging iisang masa ng dalisay na liwanag. Hindi na natiling walang ginagawa ang Grand Priest, sumigaw siya at lumaban sa pag-atake. Ang enerhiyang nabuo ay sapat upang baluktutin ang realidad, na para bang bawat butil ng pag-iral ay sumisigaw sa tindi ng puwersa. Ang bigat nito ay tuluyang dumagan sa lahat, sa lupa, sa kalangitan, sa puso ng mga nakamasid, at sa mga kaluluwang natutong unawain ang kahulugan ng sakripisyo, pag-ibig, at awa. Matapos ang hindi matiis at nakakatakot na presyon, sumabog ang lugar sa isang kosmikong pagsabog na yumanig sa lahat ng nasa paligid, ganoon kalakas na pati hangin ay nanginig, parang ang mismong oras ay tinamaan ng matinding dagok.
Bumagsak ang Grand Priest sa lupa, at isang bitak ang lumitaw sa kanyang dibdib parang hudyat ng wakas. Para bang nilamon na siya ng kadiliman, at ang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan ay tuluyan ng naglaho. Tumahimik ang lahat, pinigil ang hininga. Nakatitig ang mga mata, naghihintay sa sandaling wala ng puwang para sa pagkakamali. Isang huling galaw. At sa isang kalmadong paglitaw, parang kidlat bago ang bagyo, lumitaw si Goku. Sa kanyang mga kamay ay dala niya ang maalamat na espada, ang sandatang isinilang mula sa kapangyarihan ng ama ni Zeno, ang tanging sandatang kayang magwakas ng kadiliman at magtatag ng katarungan. Dumating si Goku. Dahan-dahang itinaas ng Grand Priest ang kanyang ulo at sa basag na tinig ay nagsalita. Nagwagi ang liwanag gaya ng iyong nais. Lahat ay nakatingin na sayo ngayon bilang isang bayani. Sinabi ni Goku, tumingin ka sa paligid mo. Ano ang napala mo? Lahat ng manipulasyong ito, lahat ng kaluluwang ginamit mo, at sa huli, ang mga sinamantala mo ang siyang tumindig laban sayo. Mahinang tumawa ang Grand Priest at nagsalita, wala nang mahalaga sa akin. Mula nang labagin ko ang mga bawal, wala nang natirang nilalang sa pag-iral na may halaga sa akin, maliban sayo. Ngumiti ka Goku, dahil isasama kita sa pagbagsak ko. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Isang tahimik na pagkabigla ang bumalat sa kanila. May nakalimutan akong sabihin, dagdag pa niya. Ang sino mang magpabagsak sa aking mga kaluluwa, ay ibinabagsak din ang sarili niya kasama ng mga iyon. Hindi iyon alam ni Vegeta, ang kanyang sariling pagsabog ang nagdulot ng ganap niyang kamatayan, lampas sa anumang kahilingan, kahit ng Super Dragon Balls. Mahuhulog ka sa sumpa ng aking madidilim na kaluluwa. Nang pabagsakin mo ang una, hindi ka nadamay dahil hindi mo pinasabog ang sarili mo. Ngunit ang kaibahan ng aking ikatlong kaluluwa, ay kapag ito ang nagpabagsak, winawasak nito ng tuluyan ang sinumang sanhi ng pagbagsak nito. Kumalat ang pagkabigla. Nagpalitan ng tingin ang mga anghel at mga Diyos ng pagkawasak, hindi makapaniwala. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata at nanahimik sandali. Pagkatapos, ngumiti siya. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata at mahinahong nagsalita. Iyon na ba ang lahat ng gusto mong sabihin? Marahil, hindi mo talaga naunawaan ang laban mula pa sa simula. Hindi kami lumaban para mabuhay, kundi para mabuhay ang iba. Lumaban kami para sa pag-ibig, para sa pag-asa, para sa katarungan, hindi para sa aming sarili. At ikaw, pinili mong manatiling nag-iisa sa ibabaw ng lahat. Kaya hindi ako natitinag ng banta mo, at hindi magbabago ang aking kapalaran. Biglang sumugod si Gohan, nanginginig ang boses. Tumigil ka, Papa. Huwag mong gawin ito. Matagal naming hinintay ang sandaling ito, ang makasama kang muli, ang mamuhay bilang isang pamilya. Paano mo matatanggap na mawala ka ng tuluyan? Tahimik ngunit matatag na sumagot si Goku. Makinig ka, anak. Wala nang ibang paraan. At hindi ko ito ipapasa sa iba. Ito ang responsibilidad ko. Saglit siyang tumingin kay Gohan. Alagaan mo ang nanay mo. Maging lalaki ka na higit pa sa inaasahan ko. Mamuhay ka ng payapa at huwag mong dalhin ang bigat ng kasalanang ito sa puso mo. At sabihin mo kay Goten, ipinagmamalaki ko siya. Humakbang si Zeno, ang tinig ay parang bata ngunit puno ng lungkot. Goku, ikaw ang tagapagbantay ko. Ikaw ang kaligtasang hindi ko kailanman naranasan noon. Ngumiti si Goku ng bahagya. Zeno, nangako ako sayo. Nangako akong ibabalik ko ang mga magulang mo. At hindi ko sisirain ang pangakong iyon hanggat may hininga pa ako. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kwintas ay nagsimulang magliwanag ng banayad sa kanyang palad. Ibinuhos ni Goku rito ang lahat ng natitirang lakas niya, isang dalisay na liwanag. Pagkatapos, inilagay niya ang kwintas sa kamay ni Zeno. Inalis ko na ang kapangyarihan ng mga magulang mo mula sa katawan ko. Itinanam ko ito rito sa kwintas. Hindi na ito sandata, kundi isang pangako. Saglit siyang tumigil. Sa pamamagitan nito, makikita mo silang muli. Gamitin mo ang Dragon Balls, at ibalik ninyo ang inyong mga buhay. Ang espadang ito, hindi ko na magagawa muli kung mawawala ang pagkakataong ito, dahil wala na rito ang kapangyarihan ng iyong ama. Huminga siya ng malalim. At ngayon, hayaan mong gawin ko ang dapat gawin.
Sa sandaling iyon, napaiyak si Gohan, sumigaw ng buong lakas. Lumingon si Goku, mahigpit na hinawakan ang espada, at itinarak ito sa nabasag na bahagi ng dibdib ng Grand Priest. Sumigaw ang Grand Priest, at sumigaw rin si Goku kasabay niya. Pagkatapos, katahimikan. Napaluhod si Gohan, umiiyak ngunit wala nang lumalabas na tunog. Yumuko ang mga God of Destruction, sa unang pagkakataon. Pumikit ang mga anghel. Naglahong lahat. Nanatili ang liwanag. Ngunit kasabay nito, nawala ang pinakamahalagang hiyas sa lahat. Dito na nagtatapos ang Part 13. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.